Salamat po sa Diyos. Gusto po natin po ating pong Bible sa 1 Kings chapter 9. 1 Kings chapter 9. Sabay-sabay po natin basahin ang verse 1. Verse 1 lang po. Sabay-sabay po natin basahin. Diyan po kayo? Okay. Sige po. Let's read. Ready, read. And it came to pass when Solomon had finished the building of the house of the Lord, and the king's house, and all Solomon's desire, which he was pleased to do. Ay po, manalangin, hindi po tayo nakakatuloy sa akin. Nakilang Diyos, muli po, Lord, salamat po sa pagkakataon, pribilege, Panginoon, na mag-aral po, makarinig ng salita. Kaya po, Lord, ihanda mo, po aming puso at isipan, Panginoon, upang tumanggap ng correction, tumanggap po ng instruction, tumanggap po ng pagpapala mula sa iyo. O Lord, ako gamitin mo lang, Panginoon, bilang daluyan po na yung mga salita. Handa mo po ako, Panginoon, with the Holy Spirit, at nawa po, bawat isa po, O Lord, yung makatanggap ng mga salita, ng message, O Lord, na kailangan po namin marinig. Pili, O Lord, sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Dito po sa 1 Kings chapter 9, verse 1, makita po natin dito na right after, immediately after inassume ni Solomon yung throne being the king, nakita niya po kaagad, he has something to build, and it was prepared by David, Solomon's father. Nakita po natin dito, nakita kaagad ni Solomon, ano yung purpose niya bilang isang hari. Yan. Solomon found purpose when he became king by having something to build. Yan. Nakita niyo po kaagad, ano yung purpose niya bilang isang hari. Ako na po, anong binigay po sa akin yung message, ako nakita ko, ano ba yung similarities nito sa atin bilang isang Kristiyano. Yan. Nakita ko po, parang si Solomon, parang po tayo. Diba? Inassume ni Solomon yung throne. Tayo, nung naligtas. Nung tayo po ay naligtas, binigyan tayo ng identity ng ating Diyos. Diba? Hindi ka na lang, diba, isang Jason o isang Darius. Hindi ka na ganun lang. Ikaw ay isang child of God. And then, inassume mo yung position na ikaw ay isang ligtas at anak ng Diyos. Nung inassume natin yung position na yon, diba? Sana, bawat isa, inalamin din natin, ano ba yung purpose ng ating buhay? Amen? Ano ba yung purpose ng ating buhay? Ano ba yung dapat kong ihandog sa Diyos? Ano ba yung dapat kong i-build para sa Kanya? Okay, naligtas ang aking purpose kaagad, sana ako yung maging dahilan para yung mga kamag-anak ko maligtas. Amen? Yung unang-una. Right? Diba? Iba sa atin siguro, ako gusto kong maging song leader. Gusto kong tumugtog sa Panginoon. Gusto kong umawit sa Panginoon. Gusto kong maging choir. Amen? It is a good thing. Ama, yun po ay isang magandang ugali o magandang pangyayari. Pagka po isang taong naligtas, nalaman niya kagad, ano ba yung kanyang purpose? Amen? Ang tandaan po natin, marami pong mga character sa Bible ang nagawa yung mga bagay para sa Panginoon kasi they immediately found their purpose. Like Moses, Abraham, diba? Si Esther, si Nehemiah, si Paul. Diba? Si Paul, he sought, ano ba yung purpose ko? Nung napakita sa kanya ang ating Panginoong Jesus, ang tanong niya agad, what thou shalt help me to do? Ano bang gusto mong gawin ko, Panginoon? Amen? Sasabi po ganun sana, nung naligtas ka, itanong natin, Lord, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? And the best example po ng may purpose sa kanyang buhay, ang ating Panginoong Jesucristo, the best example. Imagine for the 3 years ng kanyang ministry, every single day, diba, ang nasa isip po niya, sundin ko ano yung iniutos sa kanya ng kanyang ama. Amen? And even before that, at the age of 12, diba, nawala si ating Panginoong Jesus, sinahanap siya ni Mary sa ni Joseph, saan siya natagpuan? Sa templo. Sabi ni Mary, bakit mo kami binibigyan ng ganitong pagpalala? Ang sagot na ating Panginoong Jesus, diba? Bakit niyo ko hinahanap na dito ako sa bahay ng aking ama? Ginagawa ko yung business ng aking ama. Amen? At that young age.
Amen? It is a good thing pag alam mo kung ano yung purpose mo bilang isang Kristiyano. Amen? Kaya ano po, nagkaroon ng isang problema. Okay? The danger begins when purpose ends. However, Solomon had finished the building of the house of the Lord. It took him 7 years sa temple and 13 years sa kanyang bahay. 20 years bago matapos. And after those 20 years, wala nang nagawa itong Solomon. Nagkaroon na ng decline sa kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Yun po yung problema. May purpose ka, kaya lang, nung natapos na rin, wala ka nang kasunod. Amen? Di ba? Siguro iba sa atin, Lord, gusto kong tumugtog sa iyo. Nagpabili ka ng gitara sa daddy mo, sa magulang mo. Gusto kong tumugtog sa Panginoon. Pero ngayon, nasa na yung gitara? Wala na, nakasabit na lang. Nabubulok na. Amen? Isang teacher, Lord, gawin mo akong teacher. Naging Sunday school teacher ka sa mga bata for how many years? 5 years, 10 years? After that, ano na yung ginagawa mo sa Panginoon? Amen? Yun yung problema. When your purpose ends, ano na yung gagawin mo sa Panginoon? Kasi po, sa buhay ni Solomon, nagkaroon ng decline. On chapter 9, nabuo niya yung pangako niya sa Panginoon. Yung purpose niya, natapos niya. Kaya nang wala nang sumunod. On chapter 10, basahin po natin. 1 Kings chapter 10, verse 23. Chapter 9, natapos niya. And then nothing left to pursue for God. Kasi the building was finished. Alam mo, 1 Kings 10, verse 23. Sabi po diyan, so King Solomon exceeded all the kings of the earth for riches and for wisdom. Imagine after mabuo niya yung temple, after mabuo niya yung king's house, lalo pa siyang yumaman. Pero wala pang nabanggit na dinagdag niya na kanyang ginawa para sa Diyos. Wala pong problema sa pagyaman. Amen? Wala pong problema sa promotion. Walang problema sa additional properties na meron ka. Wealth is not wrong. Ano yung wrong? When purpose is gone. Wealth becomes wrong when purpose is gone. When wealth becomes a distraction. Yan po yung problema. Walang problema, okay, sige, imaman ka. Okay, sige, makabili ka ng mga property. Ang problema, pag naging distraction na, yung promotion mo. Pag naging distraction na, kung ano yung mga meron ka. Imagine kung imbis na Sunday nandito ka, pero dahil meron kang business meeting na kailangan Sunday wala ka. Bakit? Kasi promoted ka eh. Amen? Kung marami kang pera, walang tatamaan yung Sunday sa mga travel mo. Di ba? Okay lang. Once lang naman eh. Yun yung nagiging problema. Di ba? Nagkaroon ng decline dito kay Solomon. After ng building, pinagpala siya pa ng Panginoon. Yumaman pa siya, pinakamayaman. Pero wala na po siyang nagawa para sa Panginoon. And worse, nag-decline pa. Chapter 11, verse 1 to 3. Ay po diyan, verse 1, but King Solomon loved many strange women. Amen? When there is no godly pursuit, the heart looks for worldly satisfaction. Ano po yung strange woman? Primarily depleted as an adulterous woman, ano po, who threatens to entrap the son sexually, may also be a foreign woman or socially unacceptable Jewish woman against the will of the Lord. Ito po yung panahon po ni Haring Solomon. Pero sa atin ngayon, ano yan? Huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Amen? Yun po yung utos ng Diyos. Pero dahil hindi ka busy, dahil wala kang purpose na sumunod at maging faithful sa Lord, diba? Okay lang. Diba? Siguro naman okay lang. Siguro naman okay lang kung magkaroon ako ng partner na hindi mananampalataya. Kasi nangyayari naman eh. It's a reality. It's happening. Siguro sa akin naman pwede rin. Amen? Ano po, dahil hindi ka na active, hindi ka na, wala kang purpose, ganun po yung nangyayari. Di ba? Humihiwalay. Right? Nag-iisip ng iba. Ang problema, yung pangatlo, verse 4. Sige po, natuloy siya. For it came to pass
Wala. Diba? For King was when Solomon was old and his wives turned away his heart after other gods. Imagine, dahil hindi siya sumunod, nagpabaya siya, and he loved strange women, ano po ginawa? They turned away Solomon to other gods. Yun po yung danger. Okay, sige. Ikaw na sunod. Nakapumato ka sa di mahal ng palataya. Nagkaroon ka ng partner. Pero, slowly, you will drift away. Bakit? Kasi po kay Solomon nangyari. Ano po naging resulta sa kanya? Yung yung strange woman, di na siya palayo sa Diyos. Amen? So, yun po yung problema, yun po yung danger, kapag ka yung purpose mo, nung ito'y unang naligtas ay naputol at wala ka nang ginagawa ngayon para sa Panginoon. Amen? So, yun po yung topic po natin, di ba? The danger of having no purpose. Tandaan po natin, purpose protects you. If you are busy with God's assignment, you have no time for sin. You have direction, discipline, you have focus. Yeah. So if you have no purpose to drive you to conquer something for God, you will likely try to conquer something in sin. At ito po, pag-usapan na po natin, mabilis lang po. There are 3 ways how to avoid pitfall of living life without purpose. Paano po natin maiiwasan ito na pumunta tayo doon sa danger na wala ka nabubuhay ka, na wala kang purpose o goal man lang para sa Panginoon. Amen? Una po, Proverbs 29 verse 18. Proverbs 29 verse 18. When there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Tandaan po natin, importante po na sa atin po bilang isang Kristiyano, meron tayong vision. Amen? Naalala ko po, nung ako po yung unang nag-a-apply pa lang ng trabaho, ang madalas na tanong, how do you see yourself 5 years from now? Ay, yan, natandaan niyo ba yung mga nag-apply ng mga fresh graduate? How do you see yourself 5 years o 10 years from now? Amen? Yung po sa labas sa secular. If you will be asked today, how do you see yourself 5 or 10 years from now? Ano na yung na-achieve mo para sa Panginoon? Amen? Kailangan po may vision. Diba? Ano yung plano mo sa Lord? Ang Lord may plano sa'yo. And you're excited about it. Amen? Excited. Ano Lord, ano yung plano mo sa akin? Saan ako makapagtrabaho? Ano yung ma-achieve ko? Amen? May plano sa'yo, Diyos, totoo po yan. Pero ano yung plano mo sa Diyos? Kailangan may vision ka para sa Diyos. Amen? Kailangan po yan, importante, kumbaga po, hindi man yan significant, kailangan lang yan tuloy-tuloy. Kung matapos, kailangan meron kang ipapalit. Hindi pwede tapos yung ministry mo, wala ka nang ginagawa sa Panginoon. Amen? Naalala ko yung isang illustration ng isang pastor na narinig ko about vision. Kwento po niya, sabi niya, meron isang construction worker na nung umuwi siya, may dala siyang wheeler, tapos may box sa gitna. Nung dumaan siya dun sa guard, tinanong ng guard, anong laman yan ng box? Sabi niya, ipinaglagarian mo ng kahoy yan. Gagamitin mo lang sa pagluluto. Okay, sige, buksan mo. Binuksan niya, gano'n naman yung laman. The next day, gano'n ulit. Dala siya ng wheeler, tapos may box ulit sa gitna. Sabi ng guard, ano naman yan? Sabi niya, yung ulit. Pinaglagarian ng kahoy, nagagamitin mo sa pagluluto. Sige, buksan mo. Binuksan ulit. The third day, gano'n ulit, dala siya ng wheeler, tapos mayroon ulit box sa gitna. Ano yung dala mo? Ano yung box na yan? Gano'n mo ulit. Sabi niya, nagdududa na ako sa'yo. 3 araw na. Okay? Buksan mo. Gano'n na ulit. Yung pinaglagarian ng kahoy, yung laman ng gitna. Pang-4 na araw, hindi
Hindi na nakatis yung guard. Sabi niya, may duda ako sa'yo, ano ginagawa mo? Siguro nagnanakaw ka. Sabi nung construction worker, sige po, aminin ko na po. Nagnanakaw ako. Sabi ng guard, anong ginanakaw mo? Pang-apat ko na po itong wheeler na ginanakaw. Ang point ko lang po, diba, when you're creating your vision, don't focus on small things. Diba, look on bigger things para sa Panginoon. And then, minsan tayo ng maliliit na bagay, pero di ba pinag-usapan natin paglilingkod sa Diyos? And then, kailangan yung malaki. Nag-a-aspire ka nga ng malaking bahay, tapos wala kang plano para sa Lord. Nag-a-aspire ka ng malaki, magandang trabaho, tapos wala kang ginagawa para sa Diyos. Amen? Eh, dati kang Sunday school teacher, dati kang choir member. Natapos na yung panahon, pinagmamalaking ba? Ako'y dating choir member. Huwag sana gano'n, di ba? Ako'y dating maawit sa Panginoon. Ako'y dating tumutugtog sa Panginoon. Natapos na yun. Ano na yung ginagawa mo sa Panginoon? Hindi mo masamang matapos, pero ano na yung ginagawa mo sa Panginoon ngayon? Amen? Di ba? Kasi King Solomon, 20 years yung ginawa niya para sa Panginoon. So, importante po, kung hindi man mahaba, malayo yung vision mo para sa Panginoon, importante yan tuloy-tuloy. May ginagawa ka para sa Kanya. At di ka na-stagnant, dapat nag-i-increase ka. Amen? Diba? Baka po yung tithes mo nung ikaw ay staff pa lang na 1,000, ngayon kay manager na, baka po yung tithes mo 1,000 pa rin. Diba? Pinagpapala ka ng Lord, pero yung increase, hindi nagre-reflect sa binibigay mo sa Panginoon. Amen? Importante po sa atin, we set goals. Diba? Ano po? Purpose and desire. Every Christian needs a vision of doing something for good, for God's glory. And why vision matters? Tatlo lang po. Unang-una, it gives you direction. Pag may vision ka, mayroon direction sa kapupunta. Amen? Diba? Sa isa pong empleyado, ito po yung tinuro sa atin, di ba? Every day, meron kang list of activities na ginagawa mo. Tama ba? Morning, afternoon, before lunch, bago umuwi, ito yung i-accomplish mo. For the week, meron ka rin. Tama? For the month, meron din. Tama? At may goal ka rin for the year. For the next 5 years. Tanong, sa Diyos mo, meron ka ba? May listahan ba na activities na gagawin mo para sa Lord? Amen? So yun po yung message po natin. Importante po, meron kang purpose. Kasi it drives you. Kaya po, di ba, yung zeal. Zeal for God. After our camp, ano na yung nabago? Meron tayong commitment noon before tayo kumalis positives. Amen? Yung zeal ba, naando pa rin? O nag-decline na? Amen? Kailangan po, merong vision. Diba? Hindi po natin kailangan ng motivation. Kasi kung motivate ko po kayo ngayon, paglabas nyo, wala na yan. Importante po ngayon, magkaroon tayo ng purpose. Kasi kung may purpose tayo, may vision tayo to do more for God, malayo po yung tingin natin. Amen? Yeah. So yung pong unahin, we know people po sa Bible like Noah, Joseph, di ba? Nehemiah, Philippians 3 verse 14. Tingnan po natin sa Apostle Paul. Philippians 3 verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kita niyo po yun? Luhitan niyo po yung I press toward the mark. Diba? Sa Apostle Paul, hindi nawawala. Hindi nawawala ng vision. Hindi nawawala ng purpose. Amen? Every time po, diba? Pagkatapos po sa isang church, imagine how many church yung na-build Apostle Paul. Kasi meron siyang goal. Meron siyang vision para sa Panginoon. Amen?
Hindi po nawawala. Paul never stopped pursuing. He always had next goal for God. Also Matthew chapter 12, verse 43 to 45. Matthew 12, verse 43 to 45. 43, when that clean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. 44, then he saith, I will return into my house from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. 45, then goeth he and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there, and the last state of the man is worse than the first. Even so shall it also be. It be also under this wicked generation. If your mind is not occupied with God's vision, it will be occupied by something else. Amen? Diba? Kung hindi ka busy, diba? Sa mga bagay ng Diyos, saan ka busy? Yan. Importante po tanong po natin yan. Kung hindi ka busy sa Diyos, saan ka busy? Wala nang pong, hindi na po masama ang magtrabaho. Sabi nga po, we were given 24 hours. Diba? A day. Okay, out of the 24, sige, gawin natin 8 hours matulog ka. Ilan mo natitira? 16. Diba? Out of the 16, yan, sige po, ano po yung ibaba? Pagtrabaho ka, 8 hours ulit. 8 hours. Gawin natin 9 hours. Magtrabaho ka 9 hours. Ilan mo natitira? 7 hours. Diba? Sige po, kumain ka ulit ng 4 hours. 3 hours. Saan mo ginagamit yung 3 hours? Out of 3 hours, ilang minuto yung binibigay mo sa Diyos? Amen? Sana po, di ba, makita natin ano yung binabalik natin sa Diyos mula sa binigay niya sa akin. So, unang-una, importante, meron kang vision to do more for God. Balikan mo, ano ba yung dating ikaw? Dati ka bang choir member? Na hindi ka na choir member ngayon. Dati ka bang soul winner? Na hindi ka na soul winner ngayon. Ano nang ginagawa mo? Kung hindi mo na ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo dati sa Panginoon, ano na yung ginagawa mo sa Lord? Sana nag-increase. Sana may vision ka to do more for God. Diba? To be zealous. On fire para sa Diyos. Amen? Diba? Yung unang nabasa ko po, building. Solomon was build temple. Naalala ko yung project po namin sa Lumban. Diba? Na nagulat po kami nung muling meeting po namin. Dahil po sa construction materials ay tumaas na lahat. Diba? Yung dating estimate namin na 12M lang, ngayon po ay sabi 22 to 24M. Diba? Halos hindi po kami makapagkapi nila pastor sa kanila brother Alan sa nakita namin ngayon. And bago ako makapagsimula, kailangan magsimula ka ng 4 million kaagad for the foundation. Sabi ko, paano namin yung masisimulan? Diba? Kaya po, we have that vision para sa Lumban na magkaroon po ng sarili niyang building. Amen? Kaya po, we're always praying na magawa siya. Si Solomon nga, 7 years sa temple. Siguro hindi mo naabot na 7 years. Diba? Sa aming King's House, sana huwag maabot ng 20 years. Pero one thing is for sure, by faith, matatayo yung Lumban. Amen? Yeah, by faith po yun, matatayo yung Lumban. Di po namin alam sa kukunin yung pantayo nun. Amen? Wala po tayong ganong kalaking halaga. Pero po by faith, masisimulan yun. Amen? Hindi naman po ako nag-aalinlangan doon. Matatapos po yun. Amen? Importante lang po, meron po tayong vision. Amen? Huwag po sana na, meron po siya akong na-meet, may isang kabataan na may sinasabi sa akin, Kuya Jason, sana mag-rapture na. Lagi parang lagi gusto niya mag-rapture. Ay, wala namang problema doon. Kaya lang nakafocus ko lagi mag-rapture ngayon. Diba? Ay, paano kung 10 years pa dumating ang Panginoon, wala ka nang nagawa para sa Panginoon. Ay, kapag buhay ka, ibigay mo yung basta sa Panginoon, dumating ang rapture, walang problema. Kasama ka naman. Amen? Diba? Pagtuloy mo, sige, pero gumawa ka
Huwag yung maging dahilan, mag-rapture na, kaya hindi titigil ka na. Kaya lang, mas dumami pa nga yung ginagawa mo sa Panginoon. Kasi gusto niya, di ba, mas maganda, madat na ang Panginoon, mas marami kang ginagawa para sa Kanya. Amen? Yeah? Don't put na yung lagi pong reason po yung dahil mag-rapture na, ganyan. Hindi, gumawa ka para sa Panginoon. Mas magandang matagpuan tayo ng Diyos na busy sa Kanya. At meron kang purpose na binibuild para sa Kanya. Pangalawa po, tatlo po ito, mag-isa po tayo. Pangalawa, straight to the point po tayo. Para po, di ba, hindi ka mapunta sa pitfall of having no purpose, get involved in the church. Yan, straight po yan. Straight to the point po, get involved in the church. Involvement in the ministry of church give you a purpose for God. Amen? Hindi po sapat yung ikaw ay tagadalo lamang. Diba? Balik po tayo sa 10 years. 10 years from now, paano mo nakikita yung sarili mo bilang member ng Calvary Bible Baptist Church? 10 years from now, ano na kaya ginagawa mo sa Diyos? Kung ngayon ay member ka lang at once sinagulungan kang sumama sa soul winning, 10 years from now, ganun ka pa rin ba? Amen? Yung pa rin ba yung ginagawa mo sa Panginoon 10 years from now? Nakakahiya. Imagine yung blessing na nananisip mo sa Panginoon. Buhay ka, may pamilya ka, may bubong yung bahay mo, nag-aaral yung mga anak mo, nakakakain ka 3 beses ang araw, 3 beses pa yung merienda. Diba? Tapos wala kang gagawin sa Panginoon. And 10 years from now, sasagot mo sa Diyos, wala. The same. Diba? Nakakaya mo pagka ganun, ha? Para kung nasa job interview. Diba? Magkaroon ka sa devotion. Tatanong sa Lord. On your self-devotion, diba? Yung own devotion mo natin. Pag tinanong ka ng Lord, 10 years from now, paano nakikita yung sarili mo? May Bible study ka na ba? Na hinahawakan? Regularly ka na bang nasa soul winning? O material yung isasagot mo sa Lord? Kaya, pagka material yung isasagot mo sa Lord na nabigyan sa iyo ng buhay na walang hanggan. Pagka ikukumit mo sa Kanya, material, Lord, in 10 years, baka manager na ako. Baka may-ari na ako ng isang kumpanya. May-ari na ako ng isang business. Hindi tatanggapin ng Lord yun. Ano yung gagawin mo para sa Kanya na magbe-benefit ka eternally? Hindi magbe-benefit siya. Magbe-benefit ka. Amen? Diba? So get involved in the church. There are practical examples of involvement. Una po, church projects. Church projects, mag-involve ka sa church project. Pag may commitment, bakit po? Dapat kailangan lagi meron tayong project. Natapos na yung camp. Ano na po yung tinitignan natin months from now? Meron na po kasunod yan ng ating pastor sigurado. Kasi po, para po hindi tayo maging idle. Meron kang iniisip, ikaw contribute para sa Diyos. It will give you, di ba, yung zeal na magpursige para sa Lord. Galingan mo pa sa trabaho mo. Galingan mo pa bilang isang magulang. Amen? Mas maging committed ka sa Panginoon. Yung importansya, pagka meron tayong project para sa Panginoon, hindi tayo tumitigil. At nagiging excited ka. Kasi mas magiging pagpapala iyon para sa iyo. Amen? Diba? Hindi ko alam kung susunod na project, pero po, mag-involve tayo. Diba? Yung camp, sana po, participate tayo. At napakaganda po naging result niyan. Ano pa po? Home Bible Studies. Home Bible Studies. Pag malapit sa iyo, sumama ka. Hindi ka naman magtuturo eh. Sino po? Bibilang na naman yung tuturo sa Bible Study. Ano ba ginagawa mo sa Bible Study? Sasama ka lang. Kung may pumerienda, makakain ka pa. Di ba? Hindi po yun. Di ba? Hindi yun. Kung natin nandun ka. Kung may bisita ka, kung natin ang bisita, dali mo ron. Pero importante po yung presensya mo doon. Amen? Yun po yung involvement. Di ba? 10 years from now, ikaw na yung nag-handle ng Bible study. Diba? Alam po, soul winning, mag-engage tayo. Naalala mo ko nga po na yung kahapon merong soul winning ang mga kabataan. Natatanong ko po sana si Johan o sila, si Sir Kim, meron ba din ba tayong soul winning? Kaya lang naalala ko, araw-araw ko pala sila nagsosoul winning.
Diba? And by God's grace, nakakatuwa po yung mga kabataan ko sa Lumban na halos araw-araw sila nagsosoul meeting. Diba? Kaya po, hindi naman po madalas nasa bahay, hindi ko rin sila nakikita, kaya hindi ko alam. Pero nakakita lang na araw-araw sila nagsosoul meeting. By God's grace. Pero po, yan. So, nakakatuwa. Pagka po, sabi po, don't just watch, be part of the work. Amen? When you are involved in the ministry, pagka po involved ka in the church, in the ministry, maraming bagay mangyayari. For example, pagka po Sunday school teacher ka ng mga bata, ano ba wala? Ano po ba yung nangyayari pagka ikaw yung maging Sunday school teacher ng mga bata o ng mga youth? Unang ginagawa niya, nagpe-prepare. Amen? Pangalawa, nagpe-pray. Pangatlo, she lives right. Ang inaalagaan po niya, di ba? You guard your testimony. Kung Sunday school teacher ka o nagtuturo ka ng bata, you guard your testimony. Yun po yung benefit ng isang engaged sa ministry. You guard your testimony. Hindi mo mahaya na masira yung credibility mo bilang isang tagapagturo. Kung bata yung tuturuan mo, yung patience mo hahaba, hindi pwedeng magagalit ka. Di ba? Pagkatapos ng church, di ba, babalik mo yung bata doon sa nanay, bibilakay ka rito. Ang bait mo niya. Bakit? Tinuturuan kang maging patient. Amen? Inaalagaan mo yung testimony mo. Yun po yung nagagawa kung part ka ng ministry. Kung nagsosoul winning ka, alagaan mo, ang testimony mo. Kasi hindi pwede na may nakasuntukan ka, yun pala, sa bagong bayan, nandun yung tagaroon yung kasuntukan mo. Tapos magsosoul winning ka. Hindi po pwede yun. So, aalagaan mo yung testimony mo. Amen? Ano po ang nagagawa sa atin? You become more prayerful. Kung part ka ng ministry, nagiging mas prayerful ka. Kasi every activity, nagpe-pray kayo. Nagpe-pray ka. At siyempre may preparation. Nagpe-pray ka, prepared ka. Ang Lord, nag-aaral ka. Amen? So imagine niyo po, ito po yung mga bagay na benefit ng isang involved sa ministry. Diba? Keep your involvement in the church. Diba? Hindi po pwede na wala po tayong ginagawa para sa Panginoon. Okay, ano po? Purpose for God helps you live a cleaner life for God. Amen? Pangatlo po. So makita po natin yung una. Have a vision to do more. Para kung di tayo mahulog sa pitfall, have a vision to do more for God. Pangalawa, be involved in the church. Pangatlo, ito po yung panghuli, always be building something for God. Always be building something for God. The purpose of building something for God or meaningful activities is to keep you busy, doing something for God. And it keeps you busy. 1 Corinthians 15:58. First Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kuwitan niyo po, always abounding in the work of the Lord. Always abounding, ibig sabihin po, hindi pa minsan-minsan. Diba? Hindi ko kailang magustuhan, laging dapat may ginagawa sa Panginoon. Amen? Kasi if you're not busy building something for God, you will be busy sinning. Kung wala kang ginagawa para sa Diyos, malamang po, papunta po tayo sa pagkakasala. Tandaan niyo po si David sa 2 Samuel, tama po ba? Instead of
di ba, fighting for God, nandun siya dapat sa unahan. Sa mga battle, naiwan po siya sa bahay. Amen? Naiwan siya sa bahay. Anong ginagawa sa bahay? Ito Netflix. Hindi. Alam po, nagpunta siya sa pinakataas, tapos pagtanaw niya, nakita niya si Bathsheba. If you're not busy with God, you will fall to sin. Ang dami po yan. Ito po yung isang katotohanan. Amen? Ano ba po? What are the possible things to build for God? Una po, 2 Timothy 4:12, be thou an example. Build the lives of young people. Ano po sa example? Build the lives of young people. Be thou an example. Okay, mag-involve po tayo sa YP. Pangalawa, strengthen couples and families. Joshua 24:15, as for me and my house, yes, we will serve the Lord. Be busy building your own family. And when you are building them, lagi kang nakabantay sa pamilya mo, mga nanay, mga tatay. Diba? Importante po, bantayin mo yung pamilya mo. Yun po yung something na gagawin mo sa Panginoon. And it is continuous. Hindi pwede mo natitigil ka. At sasabihin mo, bahala na sila, malalaki na sila. Hindi po pwede. Amen? Yan, natutulong po ng pastor yun. Baka malalaki yung mga anak, di ba? Pinapaalalahanan, binibigyan ng instruction, kahit mga dali na. Di ba? So, napakagandang bagay po, hindi ka titigil bilang isang tatay. Hindi ka titigil bilang isang Kristiyanong tatay. Amen? Ano po? Mark 16:15, go ye into all the world, be busy with the ministry. Be busy soul winning. Yeah? Be busy soul winning. Amen? Ano po? 2 Timothy 2:2, commit thou to faithful men, disciple someone. So why the church needs projects, that is why the church always needs project. Kailangan po involved ang mga tao. Kailangan po tayo patuloy-tuloy sa Panginoon. Kasi po kung hindi, matutuloy tayo kay sunod. Iwan ko lang po kayo, I'm through. Ano po, tapos na po tayo. Iwan ko lang po kayo ng isang tanong. Right now, many believers fall into this because they stop building. Tanong po sa atin, ano yung ginagawa mo ngayon para sa Panginoon? Ano yung binibuild mo ngayon para sa Panginoon? Ba, tumigil ka ba? At may bago bang ginagawa sa Panginoon? Huwag po tayong mahulog na bilang isang Kristiyano, naging taga-attend ka lang every Sunday. Hindi po mabuo. Umaga ka lang nandito, gabi wala ka na. Amen? Magsimula po tayo doon. Sama niyo po sana sa itik niyo po sana sa list of activities niyo bilang isang Kristiyano church. And it should be there permanently. Tick. Morning, evening, prayer meeting. Unahin niyo na po yan sana. Ano po? Bilang, di ba? Ito po ay call to action. Call to action sa atin ang message niyo. Ano po yung call to action sa atin? Unahin natin ang Panginoon. Huwag kang mawawala ng commitment sa Lord. At huwag sana mag-decline kung ano man ang ginagawa mo sa Panginoon. Kasi po darating na ang Panginoon. Amen? Amen. Tayo mo tumayo, tayo mo na lang. Nanging Diyos, salamat pa rin sa lahat, O Lord. Muli po, O Lord, salamat sa paalala. Salamat po, O God, na patuloy ka, O Lord, na kumakausap ng iyong mga anak. Patuloy ka, Panginoon, nagpapaalala, O Lord, hindi po dapat kami tumigil. Kailangan po meron kaming vision, meron po kaming bagay na ginagawa po.